Kumustang muli mga ka-creepy? Bago ko po simulan ang ating storya, ay nagpapasalamat po ako sa mga members ng channel na ito at sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta. At shoutout din po pala dyan sa Team Shantik, Team Alright, Team Wonder at sa iba pang team. At sa lahat-lahat po, shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo may isa-isa. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Simulan na po natin ng istorya. This is my real experience 3 years ago. Nung nakatira ako sa Kabantian Country Homes, Davao City. Hindi pa ako ipinanganak ng mga panahon na iyon nang may nangyari na sa kapitbahay namin. Ito kasi yung story. Bahay namin, tapos sa likod ay bahay ng ninong ko. And then, tabi ng bahay ng ninong ko ay isang pamilya. De La Piña family. Ito yung istorya tungkol sa kanila. Si Sir George ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya at ang asawa naman ito ay hiwalay ng kumpanya. Mas matagal umuwi ang babae kaysa kay Sir George, 11 PM at si Sir George naman ay 8 PM. May anak silang dalawa, kambal ang mga ito, parehong lalaki at 6 na taon. Lola na lang ang nagbabantay sa mga bata, mama ng mama nila. So ayun, isang gabi, hinintay ni Sir George ang kanyang misis. 11 PM dapat ang uwian ng misis niya. But that time, 2 AM na ito nakauwi. Sa sobrang galit daw ng asawa, nag-away sila at kinuha ng Sir George ang baril at pinatay ang pamilya. Unang pintay niya si Lola, tapos ang kambal. Sunod ang asawa niya at lastly, si Sir George ay nagpakamatay. The next day, kumatok ang ninong ko sa kanilang bahay. Walang taong sumasagot. Siyempre, patay na ang lahat ng mga tao doon. Binuksan niya ang pinto at may mga dugo sa sahig siyang nakita. At doon, nakita niyang patay na lahat ang mga miyembro ng pamilya. Ang pangalan pala ng ninong ko ay si Ninong Robert. Agad umalis ang ninong ko sa bahay. Pero hindi niya daw ito inireport sa pulis o sa hospital. Basta ganun ang kwento. At nilak na lamang nito ang pinto at umalis na doon. Di ba ang weird? Iniwan na lang ang bangkay sa bahay. Nang basta-basta. Nangyari ito noong 2001 at ipinanganak ako ay 2005. 8 taon ako noon nang naikwento iyon sa akin ng aking ninong. Grade 4 na ako. Minsan, isang araw, uwian na namin. Ang mama, papa, kuya at ang ate ko ay nasa downtown na mga oras na iyon. Ako lamang at ang yaya ang naiwan sa bahay. Nag-dinner kami. After ng ilang minuto, pumunta kaming dalawa sa kusina. May biglang nagparamdam malapit sa hagdan namin na may kalendar sa dingding. Yun walang hangin pero ang kalendar ay gumagalaw ng malakas. Nakasara naman ang mga bintana at patay ang mga electric fan ng mga oras na iyon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta sa labas ng bahay si Yaya at ako ay naiwan sa bahay na mag-isa. May biglang nag-pass-by sa kusina namin. Nakalutang na lalaki, naka-black outfit, black na sombrero, nakatingin ito sa akin.
Caught in the act talaga yung nangyari. Tumingin ako sa kanya at nakatingin din ito sa akin. Pero maya-maya, pumaling ng tingin ito sa ibang lugar. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakamove on kasi nagpaparamdam pa rin si Sir George sa akin na hindi ko naman siya kilala or nakita in person. Hindi nagparamdam sa akin ang asawa niya at ang iba pa nitong membro ng pamilya. Ngunit ang lola nila ay nagparamdam sa ate ko, pero nakalimutan ko na ang tungkol doon. Sa tuwing magigising ako ng 4:30 AM, may nasasalubong akong pusa sa pinto at sa likod naman ay nagpaparamdam si Sir George. Hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin ito sa akin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking istorya at huwag nyo na po i-ere kung ano ang aking pangalan. So, yun po yung kwento na binigay sa atin, no? At maraming salamat po sa pakikinig. At muli, shout out po sa lahat at hindi ko na po kayo iisa-isahin. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.